Nagsara sa 59.085 ang palitan ng piso kontra sa $1 ngayong Martes, Enero 27. 28 na pala ngayon. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, bahagyang humina ang piso ng 0.114 mula sa 58.97 kada dolyar nitong Lunes, Enero 26, 2026. Maaring makaapekto sa pag-import ng produkto at presyo ng bilihin na nakadepende sa dolyar. Bagamat maliit ang pagbabago, patuloy na binabantayan ng mga negosyante at bangko ang galaw ng piso. Partner, talagang mukhang hindi na buwababa yung piso, no? Nariyan na lang siya sa 59, 58 at mahirap yan pagtuntong ng 60. Wala nang babaan yan. Partner. Okay. Dan. Gusto ko munang reaksyonan ito, partner, ano? Naniniwala ako tataas pa to. Papalo pa to ng 60. Bakit? Bakit? Yung kanina ang mga partner sinabi ko, kasi sabi ko related ito doon sa ginagawa ng mga senador sa China, yung lumayas kayo. Yan. Paano kung mag-ban pa ang China ng mga produkto? Di ba? At yung mga OFW, pag pinauwi yan, hindi na makakapag-remit ng pera yan. Correct. Malaki ho ang naitutulog ng mga OFW galing po ng Hong Kong, ng Macau, ng mainland China, at ng Taiwan. Paano kung yung mga yan ay pauwiin, paalisin, hindi na makakapag-remit? So ano ang magiging implikasyon nito dito ho sa paghina ng dolyar kontra piso? Lalo pa po tayo maapektuhan dito. Ito yung sinasabi ko na dapat ito ang pagtuunan ng pansin ng mga mambabatas natin. Imbis na ho, panloob muna ang ating asikasuhin kung papaano makapagpalago na mayahalin tulad ko sa isa hong naghahalamanan na kung saan patubuin mo muna, patabain mo muna ang mga halaman mo at paanihin mo muna yan kapag ikaw ay umani at bago mo asikasuhin ng iba. Ang problema, hindi ka pa nga nakakapagpatubo sa sarili mong lupa, hindi ka pa nakakapag-ani sa sarili mong lupa, gusto mo, tumitira ka na sa kabilang bahay na. Sa madaling salita, partner, itong 59.0885 na to, implikasyon ho ito, mga kabayan, na mahina po ang ating ekonomiya. Yan ang number one dyan. Walang investor. Number one yan, walang investor. Wala hong turista. Correct. For the first time ho na nangyari ito, nagbigay ho ng free visa, mga kababayan, ang Pilipinas sa China. Pero ho itong si Erich, lumayas kayong mga China. Ano magiging implikasyon nito sa ibang mga bansa? So ngayon, makikita ho ng ibang bansa to. Tingnan mo tong Pilipinas, nag-i-invite sila. Nagbubukas sila ng mga free visa para lang may pumunta sa kanila. Pero yung mga senador na, tingnan mo, pinapalayas yung mga China. Alam mo, nakita ho ng karating ng bansa natin. Ano kaya, baka pumunta dyan, magulo sila. Isipin mo, yung presidente nag-iimbita. Tapos mga senador niya, hindi niya makontrol. Nagpapalaya sila. Siyempre, ibang bansa mag-iisip sila. Ba't ba ako pupunta dyan? Punta lang tayo ng Vietnam, Thailand, Indonesia, Malaysia, di ba, Singapore. Doon lang tayo, walang gulo, walang issue. At isa pa partner na napansin ko. Tarelya, mga senador, tayo lang ho ang magulo. Bakit ho yung mga nagke-claim sa West Philippine Sea, wala silang ingay? Walang ganyan sa bansa po nila. Tayo lang ang merong ganito na masyadong ma-issue, sobrang ma-issue, maepal. Totoo yan. Tingnan ho nyo, mga kabayan, yung partner ba daw, sino ba yung karating bansa nating nakikipag-agawan sa West Philippine Sea? Vietnam. Yung Vietnam ba, nagkakagulo yung mga senador nila? Nagkakagulo ba yung mga Coast Guard na? Wala. Partner, nakikipagbombahan ng water cannon niya sa China, pero yun ang ibig ko sabihin, bumili kayo ng water cannon. Correct. Pumomba rin kayo ng tubig. Hindi na magkakagera, magkakapatay, tubig lang naman, di ba? Correct. Kaso, paano tayo, pa-victim. Ay, binomba kami. Mag-report ako sa mag-report ako. Pa-victim ba? Alam mo yung isang pa-victim? Imbis na lumabang kayo, bombahin nyo rin. Ayaw nyo bumomba. Bakit? Pa-victim nga. Tapos sabihin, binobomba kami. Ay, wow. Tama yung partner. Nakikipagbombahan sila, pero partner nila yung China sa trade. Yun yung problema. Sa atin kasi, tinodo natin kay Tariela lahat. Yung sinasabi ni Tariela, nakikipagkagalit na tayo sa mga Chinese. Partner BMR. Yun nga pagdating sana sa economic, tayo, magkakaibigan tayo. Pero kung tungkol sa territory, away-away tayo dyan. Pero yung away, kung ano yung
ano ng isa, ipanglaban sa atin, yung ginang gawin natin. Total, may budget naman tayo. Maliban na lang, Mr. Tariela, kung nilamon nyo na yung pera ng budget dyan para sa pambili dapat ng mga pambomba ninyo sa China, bombang tubig yung bumbero, ganon. Nasaan na? Kasi di ba, katatapos lang ng budget. Naipasa yan, pinagtanggol ninyo yan dyan sa budget hearing sa Senado at sa Kongreso na may budget kayo dyan, di ba? O anong binili nyong gamit para dyan? Sana di ba pinaghandaan nyo na? Kasi teka, sandali ha. Mr. President, Mr. Senate President or mga congressman, bigyan nyo nga kami ng mas malaki-laking budget dyan at ano ba ang gamit ng China dyan? Malaking mga ganitong kalaking hose. Sinlaki ng ulo natin, ng hose. Gagamit kami, sinlaki ng nyug naman kalaki para pag binomba naman namin, kahit napakalaki pa ng barko ng China, pag binomba namin ng napakalaking tubig na tatalsik yan. Di ba? Di ba sikat tayo? Panalo tayo. Ganun lang Correct. naman yun eh. Correct. Tapos sa economy, wag natin pakialaman kasi economy, crucial ito sa buong mundo, kahit nga si Trump nakikipag-away si Trump sa iba't ibang mga bansa, pero pagdating sa economy, sundo-sundo tayo. Correct. Di ba? Yan China, doon sa di ba nakipagkasundo si Trump kay Xi Jinping mismo. Samantalang ito naman si Marcos nagkukumahog na makipagkamay. Di ba? Nagnakaw, partner. Nagnakaw. Nagnakaw ng pakikipagkamay. Yun. Biruin mo yan. Pakikipagkamay na nga lang, ninanakaw mo na, talagang magnanakaw yung Marcos na mga partner ganito, no? Ito na nga yung suma total ng lahat. Bagsak na yung peso kasi wala po tayong presidente na namumuno sa atin. Kaya ang tawag dito sa mga Tagalog, partner Buds, Tagalog to. May tawag sa Tagalog dito dahil wala yung pinuno, itong mga alipures, ang tawag nila dyan, kanya-kanyang kagat sa kariba. Ayun. Habang wala ang daga. Pangkulungan yan Habang wala ang daga, nagkakagulo ang mga pusa. Ay, baliktad. Partner, basahin ko lang ito sige. Ang ganda kasi, nagustuhan ko lang itong sinabi ng isa sa mga nag-comment ngayon. Yan. Sabi niya, partner, ni Rachel Labanes, takot pala si Tarella sa tubig. Paano na kaya kung kagaya nung rocket na katulad nung ginamit pang-ambush sa mayor? Correct. Hindi pa na pinapaliwanag dito, tubig pa lang wala na tayong magawa. Di ba? Di ba? Rocket pa tayo. Tama, sinasuggest ni Robin Hood Padilla na lakasan nyo yung natin. Ayaw ni Tariela dahil lalala daw ang sitwasyon. Anak ng pating naman. Paano lalala? Ayaw niya raw na makipagbombahan tayo ng tubig. Baka lumala yung sitwasyon sa West Philippine Sea. Partner, itong ginagawa nilang ito, hindi ba nila pinapalala na idideklara ng persona ng grata yung mga empleyado ng Chinese Embassy? Mas gugustuhin ng China na Kapag ginawa ko makipagbombahan. yan sa Chinese Embassy, gagawa ng aksyon ng Chinese niyan. Correct. Kasi, yung ang alam lang natin kasi mga partner, alam natin, yung bugso ng damdamin natin, kamukha, layas kayo dyan, bugso ng damdamin yan Pero yung consequence yung partner, pagkatapos mo nangyari yan, na persona ng grata mo na halimbawa, for the sake of argument, sige, okay na. Ang tanong, ano naman kaya ang susunod na aksyon ng China dyan? Correct. Yun nga yung sinasabi ko, partner Kung halimbawa, i-pull out nila lahat yan, hindi lang yan, pati yung mga investor dito, yung mga lahat ng mga negosyo to, babagsak ang Pilipinas dahil lang kay Tarella, dahil lang sa mga pinklawan. Ito laban ng mga pinklawan-dilawan ito Hindi naman laban ng buong Pilipinas to mga partner. Uulitin ko po, hindi po laban ito ng mga buong Pilipino. Laban lang po ito. Tingnan nyo kung sino man nagsusulong, puro dilawan at pinklawan. Sila lang may gusto niyan. At tayo hindi naman natin gusto yung ganyan. Sila lang yan, mangilan-ngilan lang sila na nakapwesto't nasa power. Partner Bemar, meron ka pa? Ayun nga. Totoo naman Totoo naman sinasabi ni partner Dan, hindi ito talaga laban. At hindi lang ito basta laban lang ng mga dilawan, kundi laban lang ito ni Tariela, partner. Na sinuportahan ng mga senador. Oo. Kasi tingnan nyo, partner ang sinita talaga sa kanya, yun lang yung pag-ano niya ng mga karikature. Yung itsura ni Xi Jinping, binastos niya. Parang, alam mo, ganito, sa isang simpleng halimbawa, itong si Tariela, ipalagay natin isang bata na maliit. Mayroon siyang kinutusan na malaking mama, malaking tao. Nang kinutusan niya o kaya sinuntok niya,
sabay iyak siya ngayon. Umiyak siya dahil lumingon yung malaki. Malaki pala eh. Lumingon, gaganti na sana sa kanya. Nang-aamba na siyang susuntukin. Takbo siya ngayon doon sa kanyang tatay tsaka sa kanyang kuya. Sumbo siya ngayon. Ganon ang nangyari dito kay Tariela. Ibig Hindi niya sabihin- alam, napakalaki. Siya na nagpasimuno, siya pa nagpaawa effect. Correct. Ganyan na ganyan ang ginawa nito. Ganyan na ganyan ang ginawa nito na Tariela. Ang panganib nito mga kapartner, kasi idadamay niya tayo na walang mga inosente tayo rito sa kanyang ginagawang kalukuhan eh. Ito sana ang makita ng sambayan ng Pilipino. Tariela naman. Dinidefine pa kasi ni Tariela yung kanyang sarili na mali, hindi siya mali. Ang sabi kasi niya, hindi naman daw siya nagpangalan doon, di naman daw si si Xi Jinping. Tariela, kung naririnig mo ako, tanungin kita, sagutin mo ito. Kung hindi pala si Xi Jinping yung sino yon? Si Mao Zedong. Okay, pag sinagot niya yan, pag sinabi niyang, pag hindi niya masagot yan, sasabihin niya, ang sagot niya, halimbawa, partner, hindi yung si Xi Jinping. Wala lang yon. Sablay ka na naman, Mukhang Tariela. intik lang. Oh. O bakit partner? Bakit sablay siya? Bakit? Kasi naka-uniform siya, partner. Nakasuot siya ng uniform, pagkatapos nagbubulakbul lang pala siya. Pinapasahod siya ng taong bayan, nagbubulakbul ka lang. Oh, tanggapin na namin na hindi yung si Xi Jinping. Wala lang yun. Ibig mo sabihin, yung gala-gala mo na yan, wala lang palang kwenta yan, pero sumisweldo ka. Tama ba, partner? Tama. Partner, tungtong ako kay Partner BMR ha. Sige. Ito kasi isang dilawan ito na pinklawan nagmalas tumakbo na 2028. Nagsalita siya. Sabi niya rito, nasa Pilipinas tayo at dito Pilipino ang nasusunod. Ayan yung sabihin ng mga kabayan. Tingnan niyo ha. Ulitin ko, nasa Pilipinas tayo at dito Pilipino ang nasusunod. Sino ba yan? Ang isang tao nito, itong si Risa Hontivirus. Ngayon, at nakita ko lang mo sa isang post po ng ating partner sa Jason Rubrico. Ngayon, ito nag-pump sa akin. Ito, ngayon gusto ko lang sabihin sa inyo, ganun pala eh. Bakit kay Tatay Digong? Hinayaan yung magdesisyon ang Banyaga. Kung Pilipino ang nagdesisyon para isurrender si Tatay Digong, nangangahulugan mga kabayan, pinagkanulo talaga ng kapwa Pilipino si Tatay Digong. Kasi dapat tayo nasusunod, di ba? Hindi, merong Oo. karugtong yun, partner eh. Dapat masusunod ang Pilipino sa Pilipinas, puwera sa mga Duterte. Dayuhan Yun masusunod. lang. Pag Duterte, dayuhan na masusunod. O, partner, meron pa kayo? Teka lang, na ano lang natin. Napakatapang nila pagdating laban sa China, no? Pero bakit duwag kayo pagdating sa mga magnanakaw? Alam mo, yung pinakamatapang diyan si Erwin Tulfo. At saka Correct, to si Risa Hontiveros. Tsaka si ano na rin, si iba pa. Ay, sandali partner ha. Mm. May interrupt kita dyan. Matapang din sila pagdating dyan, partner. Sa Akala mga, natin sa hindi mga sila magnanakaw? Oo. Sige, tuloy sige, mo na yan. partner. Sasagot ako mamaya. Okay. Tuloy mo yan. Kasi Sige. eto yung mga magnanakaw natin, ni wala kayong, hindi nyo masigawan, hindi nyo maaway, ni hindi nyo nga masabi yung mga pangalan ni Martin Romualdez at saka yung pangalan ng mga Kong Tractor. Kung gaano kayo katapang kay Xi Jinping, labang kay Xi Jinping, gano'n naman kayo kaduwag. Pero kukontrahin daw ni Partner BMR. Hindi raw sila duwag sa mga magnanakaw. Partner BMR, bakit mo nasabi yan? Kilitiin natin itong mga viewers. Itong gusto nila yung kontrahan eh. Oo, kinukontra kagad ako, Puch. Nagsisimula pa lang ako. Sige na. BMR, bakit mo nasabi na hindi sila kontra sa mga hindi sila matapang sa mga magnanakaw? Mabuti akong magkontra ngayon kasi parang dalawa lang tayo, tatlo lang tayo. Hindi niya ako kaya pagtulungan. Anyway. Hindi ka mapagtutulungan ngayon. One on one. Basta referee lang ako ha. Anyway, ganito yan. Ang sabi partner, duwag sila. Duwag sila sa mga magnanakaw. Lalo na sa magnanakaw sa yan na nga, flood control. Mali ka riyan, partner. Sige. Kasi bakit? Bakit? Natatawa na kasi ako. Tawa kasi. Inuuna kasi tawa eh. Joke muna bago tumawa. Kasi yung mga viewers kasi nag-aabang na sila nito eh. Anyway, ganito.
Oh. Mali ka dyan kasi nga sabi mo, ang duwag nila pagdating dito sa issue ng mga magnanakaw, mali. Correct. Matatapang sila. Talaga? Alam niyo kung paano, partner? Bakit? Matapang sila para ipagtanggol yung mga Ayun. magnanakaw. Kala ko naman. Iirit pa si ano, si Irit Quick na. lang. Sige, Baliktad, sige. para may nakita ako ngayon, baliktad na nangyari. Ito tingnan nyo na to Dati yung mga kaliwang grupo, ayaw magpatawag ng mga kaliwang grupo to. Tawag sa kanila, progresibong grupo. Sinabayan muna, Gabriela. Alam mo, partner, ito ngayon dati pag yan nagmarcha yan, yung mga pagmumukha ng US, ng Amerika, ni Trump, at saka ni Marcos, ang dala-dala nila. Sumisigaw sila, tuta! Correct. Tuta ng kano! Di ba? Tuta ng kano! Di ba? Ngayon, partner, ayan kakukuha ko lang partner ito Kakukuha ko lang ito partner, pinapanood ko ngayon Nagmarcha mga partner nagmarcha ang bayan muna at iba-ibang grupo. Mga makakaliwang sa grupo. harap mismo ng Chinese Embassy at nagsunog pa yung mukha ni Xi Jinping. Tingnan niyo partner Partner. Dati ang sinisigaw nito si Marcos Jr. tuta ng kano. Correct. Ngayon, iba na ho ang naratibo lang pinapalabas. China na ngayon ang binabanatan. Nasaan na yung pakikipaglaban ninyo sa sovereignty noon? Oy, mga kaliwang grupo O ito, banggitin ko na lahat Oy, Ngipin, Shell Jokno, Akbayan, yung sino ba? Lamas, lahat, basta lahat kayo ng mga nandyan. Si Raul Manuel, Gabriela, lahat kayo. Nasaan kayo? Nasaan na yung sumisigaw kayo, nagrarally kayo na sinisigaw nyo, Bongbong Marcos, tuta ng kono. Yan, ganyan Nawala na. Ngayon, Direkta na. ang naratibo ninyo, pinapaingay nyo, ang China na ngayon ang napakasama. Sumakay na sila, partner. Ayun. Kaya ang tawag ko dito dati, sabi ng lolo ko, pag may nag-uusap apo, huwag kang biglang sisingit, huwag kang sahod arinola. Ngayon po, sagot ko, Lolo, hindi naman po ako sahod arinola ano ka, hindi na po ako gumagamit ng arinola. Sahod inodoro na po ako. Eksakto, diretso po sa Poso Negro. Ayan, partner. Talaga yan. Dati rin ito sa impeachment. Dati, ang gusto lang nilang impeach si BP Sara. Di ba? Pero nakita nila na yung mga tao ayaw na talaga kay BBM. Ngayon, isa na sila sa nagpasa ng impeachment laban kay BBM. Talagang ano yung mga yan, ang tawag natin dyan, oportunista, kung saan talaga sila masisikat.